pa ako ng 3. 1, 2. Sige po, walang microphone. Baka po nahihiya po. Kahit po yung mga nasa labas po, mga kaibigan po ni Sister Remy, pwede rin pong ibahagi po yung masasaya po na alaala po ninyo kay Sister Remy po. Ayan po. Dapat po panghuli si Brother Sunny, pero sige po, bigyan po natin sa kanya po yung mic. Magandang umaga mga kapatid. Okay. May lang kasi. Parang natutulog. Hanggang magkaroon ko, parang nagdagat sa buwan. Salamat ako sa inyo magpatira na patuloy yung supportan nyo namin. Nagpapasalamat sa tulong nyo. Kahit nahirapan siya. Nagpapasalamat siya sa kanya, mga tulong niya. Nandiyan kayo palagi. Kahit hindi mo kayo nakakarating na personal, iapapatong ba kiramay nyo. Dahil ako na sa kanya na hindi na kaya talaga. Hindi pa siya sa dinadala niyang karamdaman. Sa ulit pagkakataon nga, sinabi niya na hindi ko na kaya. Magpapahingan ako. Pagpapahingan na kayo magama, sabi niya. Huwag na ko kaya sabi ko, tanggap na namin ito naman ang mangyari. Kasi, nagtahanap ako talaga, naroon na pinangumasta ko ang sarili niya. Awang-awa ko pag nahiga, pinagpipili ko, nililiyan ko siya. Salamat sa patuloy na support na hindi kayo nagsawa pagsuporta. Hindi kahit na di ba kayo dumating, alam namin na kasama kami sa prayer meeting. Nagpapasalamat siya sa mga nagtulong nyo na financial. Salamat. Mga sa spiritual na panalangin. Sabi nga niya, kung hindi man yung makasama, sabi niya na pagpipili na lang natin siya sa kabilang buhay, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, talaga yun ang buhay talaga. Una-unaan lang yan, wither, sabi ko sa kanya. Ngayon, sabi niya sa akin, kung ano man ang mangyari, sabi niya, wag ko na kayong pahirapan, sabi niya. Pagdating ng anak ko, sabi ko sa kanya na wag na siya dalhin sa center, sa hospital. Pagod na ako, papahinga na ako. Pagdating niya, yung Joshua sabi niya, na wag na siyang anuhin. Sadali nga doon, sabi ko, bakit nga? Sabi niya kasi, nahirapan na kayo. Nahirapan na din ako. Sabi ko, para makasama na tayo sa pagka-araw na hindi ko. Ilang linggo na tayo nakakatin. Dahil ako dalawang linggo, wala ko lang, hindi ako napakatin talaga. Kaya sabi niya, pagpili ng niyo ako, sabi niya. Sabi ko, sa Panginoon, handa na ako talaga. Ano man ang mangyari, handa na ako, sabi ko. Ang time na yun,
na nalagutan siya ng buhay. Awak-awak ko siya talaga. Nasa share kami. Nakita ko talaga sa ano niya, sa buhay niya na lumalaban siya pero wala pa. Ano talaga, na kaya ano pang natin. Di mo na kaya, i-revive pa. Ang ginawa ko na lang, nung nalagutan siya ng buhay na doon sa CR, kinarga ko siya, nila ko sa bapag, binalik ko. Ininatag ko. Iniwan ko, tapos yung nagluda ko, nilawag ko si Joshua. Namuhay ka na rito, alam na niya. Kaya maraming salamat sa inyo, mga kapatiran. Wala man siya, patuloy ang paglilingkod sa Panginoon natin lahat. Salamat. Araw po na pag-alaman ko, bigyan ko na. Magandang gabi po sa ating lahat. Bilang anak po ni Sister Remy, pinapabig ko yung malaking pasasalamat po namin sa pagsuporta kay Mama nung buhay siya, yung caring niyo bilang isang tunay na kapatid. Pagkapat hindi man po tayo magkakasama o magkakapatid sa isang tiyan, pinakita niyo po yung support niyo sa pamilya namin na walang basehan po yung estado ng isang buhay ng isang tao. Pagka tinulungan po natin, suportado po talaga sa panalangin, sa financial at sa ano pa mang bagay. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Tinatanong ko po ito ng isang dito. Tinatanong po ito isa ng ano ito si Kuwait ang Utang na loob. Utang na loob. Yun, utang na loob, nakalimutan ko na. Sorry ma, nakalimutan ko. Ito, masishare ko po sa inyo nung lately kasi hindi ako masyadong nakauwi dito. One night kasi umuwi ako. Doon po sa pwesto niya, doon sa may higaan ko. Nakita ko siya na napakapayat. Ang sabi niya sa akin lagi, bili mo ako ng gatas, bili mo ako ng mondi. Yan po kasi mga kinakain niya dati. Dahil nga wala siyang ngipin. Sabi ko sa kanya, magpakalakas ka. Pag nagpakalakas ka ako, pagka nagkapera ako, nakabawi ako. Kapag wala natin ngipin mo ako sa kanya. Kasi ngayon, alam mo naman, yung apo mo ako, sinusuportahan ko. Kahit na hindi ko nakakasama. Hindi mo siya nakakasama dito ako. Pero, sabi niya sa akin, walang problema, sabi niya. Pag meron ka, alam ko naman na nagbibigay ka, sabi niya. Tapos yung paalis na ako, nakuha si Papa sa baba dahil may dala akong gamit doon. Uwi ako ng Talaga. Arisong po kasi bakit hindi ako nakakauwi dito, baka may mga nakakapagtanong bakit hindi ko nagdadas nakakasama sila. Sa mga kasama po kasi namin sa council, may nagko-question po kasi sa akin na hindi daw ako taga doon, hindi ako registrado. May tatlo po kasi kami kagawad na gano'n na kumukontra sa akin. Yung reason doon na isa yung ex-biyanan ko. Na lahat nung humabol na kagawad, humabol na kapitan, kinausap niya na pag nanalo si ganyan, alisin niyo, sabi niya. Yun po yung reason. Kaya minsan nandun ako, minsan nandito ako sa bahay para supportan sila dito sa mga financial needs din nila. Yun yung naging reason ko bakit hindi ko sila madaling nakakasama dito. Tapos yun nga po, nung paalis na ako, nakatingin ako sa TV, maraming tingin ko. Napapaluha ako pero ayaw kong pakita sa kanya kasi pag dumuha ako sigurado iiyak siya. Nakahiga po siya kasi noon, niyakap ko. Sabi ko, ma, pagaling ka ako. Pagka gumaling ka, sabi ko inulit ko ulit. Papagawa na natin ngipin mo. Ako makakabawi niya na magkakaroon din ako ng pera niya, ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, hayaan mo, sabi niya, kung ano yung plano ni Lord sa akin, tanggapin na lang natin, sabi niya sa akin. Wala ito, sabi niya, rayuma lang. Sabi, pero ikaw, di manas na po siya noon. Tapos hanggang doon sa, sige, sabi ko, ma, alis na ako. Mahal na mahal kita kapag galing ka. Kinis ko po yung noo niya, which is di ko po dating ginagawa yun sa mga magulang ko. Tapos,
second day yata yun, o third day, pumunta pa ako dito dahil na nababadas na yung puzzle ko. Yung lahat ng mga pinamimili niya, binili ko. Tapos, yun, nakita ko na yung manas ng paa niya na namabaga na nga. Dapat uwi sana yata sila ng Bisaya. Sabi ni Pamela sa mga kasama dahil nga ganyan yung nangyari. Sabi ko, pa-check up kita ka ako. Magka pera lang, ating ko lang kung kung darating ngayong week. Tapos, yun nga po, ibas yung, hindi ko lang kung 1 week yata. Sabihan ko ni mga kapatid niya, nasa labas po yung mga nagikinig. Sabi ko, pasyalin niyo po yung kapatid niyo dito, may karamdaman ka. Yung initiative naman po nila nandito na kinabukasan pumunta sila. Tawa na daw sila, sabi ni Papa noon. Tapos pangalawa, yung kapatid niya na si Tito Kiko, yung taga-Pampanga, pumunta rin, yung mga pinsan ko. Tapos yung iniintay po kasi niya talagang pumunta dito talaga, yung anak ko, kay ex-wife ko. Yun yung lagi na hinahabilin, yun yung lagi niya tinatanong. Sabi niya, nasa na yung anak mo, kumusta na ba? Nag-aaral pa kaya? Anong nangyari sa kanya? Sana tagal ko hindi nagkikita, sabi niya sa akin. Sabi sa kay Papa yun, pag tinanong ko nga, laging tinatanong ni Mama ko, sabi niya. Nung last, sabi ko, pupunta yata sila dyan ako. Nakaiga daw yata doon. Tapos biglang umupo, naging masaya yung mukha niya. Na siguro hinintay niya talaga na dumating. Nag-reason na naman yung kabilang side, sabi hindi daw makakapunta kasi may lagnat. So, syempre, bilang isang anak, masakit yung request na hindi mo nabigay habang buhay siya. Tapos yun nga, hanggang sana pa-check up namin, pinilit ko, sabi ko, huwag ka na problema ka ako, may tutulong na mga kasama na sa barangay. Sabi ko na tutulong sa akin sa pagpapacheck up, naka-discarte na ako ng pera kung sakali sa gamot ka ako. Ayaw talaga niya. Sabi niya, ayoko, sabi niya, kayo, kung gusto niyo, kayo na lang magpa-check up, sabi niya. Sabi ko, naman kaaway ko yung may sakit ako, hindi naman kami yung magpapacheck up, doon wala kami magkikita doon sakit, sabi ko nga. Tapos pinilit ko siya, sabi ko, pa-check up pa na ako. Para makasimba ka na ako, tuloy-tuloy tayo sa gawain ka ako sa kanya. Sabi niya, sige, sabi niya. Tapos yun, everyday po nandito ko, out ko sa barangay, pagluluto ko siya. Pero may nakita ko sa kanya na pag pinagluto mo siya, sabi niya kay Papa, yung luto niya hindi ko gusto. Parang gano'n, sabi mo, Papa, gano'n, mahalat. Yun yung sasabi niya sa akin. Kaya pa, yan yung ano niya, kaya pinagluto ko siya dito, pupunta ako dati. Tapos, yun nga, may kumain siya. Sabi ko, luto tayong torta ako. Napagang ko. Pag binantay mo na kakain, yung problema, pag talikod mo, yung, ano niya, ibabalik na niya yung pinggan niya. Tapos ayoko na, sabi ng gano'n. Tapos kinuha ko siya ng prutas. Sabi ko, may prutas dito. Ako, may binila ko na prutas para sa sabi, kainin mo ako. Nagtabang po kasi prutas niya dyan, hindi niya kinakain. Tapos yun, nag-check up siya ng Wednesday. Dapat follow check up po niya ng Wednesday kaso by Monday po kasi nawala na po si Mama. Yun nga, nung last na nag-usap pa ni Papa nung linggo, sinabi nga daw niya na huwag niyo na ako dadala sa ospital. Gusto ko nang mamahinga, sabi niya. Parang siguro iniisip din niya na madami na akong problema sa financial at saka sa iba pang bagay na problema ko. Parang ayaw na lang niya na makidagdag pa. Pero ako bilang anak niya, masakit. Kasi hindi ko nabigay yung yung request niya na madala ko dito yung anak ko. Na matagal niyang hinahabilin. Hanggang sa mawala siya. Nung mawala siya, doon na lang pumunta dito. Pero nagka-konting aberya pa nga kagabi. Dahil sa ibang ugali ng nanay niya. Yun, hiniling ko na lang. Sabi ko nga, minsan, nung gabi, pag dalawa na lang kami, hindi ko maiwasan na umiyak. Pero ngayon, medyo, sabi ko sa kanya, masabi ko, patagin mo ako sa mga problema ko. Dahil ka nakayakap sa akin. Ano man yung nangyari ka ako, nandiyan ka sa likod ko, nakasuporta ka. Proud ka sa akin, sabi ko nga sa kanya. At sa mga achievement ko sa buhay ka ako. Isa ka sa masaya ka ako. Sabi ko, bakit hindi mo pa inintay yung makaalis ako? Sabi ko nga sa kayo, sabi ko ganun. Na tawag ko sa iyo, Doña Remy ka ako. Bakit di mo inintay yung ganun? Sabi ko sa iyo last na gabi. Sabi ko, kahit masakit, pipilitin namin ni Papa. Gabayan mo na lang kami.
sa ano man yung ano dito, wag mo nang isipin ka ako. Maluwag na tatanggapin namin kahit na masakit ka ako. Siguro hindi man ngayon yung pagtanggap namin na nawala ka na ako. Pagpipray na lang namin sa Lord na maging ano yung soul mo ako pagkat sa langit. Salamat ma sa 30 years. Salamat sa 30 years na nakasama kita sa hirap at ginawa sa mga problema ko. Lagi ka nakasupport sa akin. Wala na akong ibang di ko naman sinasabi na walang iba na akong pagsusunduan. Nandiyan pa naman si Papa. Sabi ko nga kagabi sa'yo, kung sakali ka ako, wag mo munang kukunin si Papa kasi wala pa akong kantabay sa ano ko ako. Salamat sa 30 years man na binuhay mo ako sa mundong ito, na nakasama ka namin sa mga kapatid mo, nandito silang lahat. Sana yung day na makasama mo yung abo mo bukas, patupad. Tsaka si ate, sana ma-reach out na namin kahit na wala ka na, malaman naman lang yan na wala ka na dito sa mundo na to. Alam ko masaya ka na dahil wala ka na mararamdam na hirap, at alam ko tanggap mo na rin yung pagkawala mo. Maraming salamat ma, I love you.